Repent, for the kingdom of heaven is at hand. We are now in the second Sunday of Advent, and just a minute ago, we lighted up the second candle, the candle of peace. For we know that not unless we are in the state of peace, we could not really gain real hope. Lisod ang pag-angkon sa tinuod nga malaumon nga tao kung dili siya malinawon at first. Makabantay mo, daghang kitang mga pangandoy o plano sa kinabuhi. Pero kung dili ganita at peace sa atong mga plano o desisyon, maguna-una ta nga, sakto ba ka to akong desisyon, no? Sakto ba ka to akong plano nga gihimo? Ako ra ba adto? Wala gani ko mangonsulta sa akong asawa, wala ko mangonsulta sa akong mga anak. No? Once we are not at peace in every decision that we have made, at the end, we are not hopeful. Dili ta malaumon, kay dili sad ta malinawon. And that is why, if we are attentive enough to hear our reading for this Sunday, first reading, the Psalm, the second reading, and most of all, in our Gospel, the theme that we can get on the readings today is at peace. The theme of peace. We heard in our first reading that it is only at the peace of Christ that the people of God may gain hope. We know that during the time of the Davidic reign, the successors of David, King David, dili man mga maayo gud ang mga nagsunod. Munang nawad-an og paglaom ang mga tao. But in our first reading, God promising to the prophet Isaiah that He will send the Son of Jesse in the person of Jesus Christ, the promised Messiah. Muni ang paglaom nga nakapabuhi sa mga kanang katawhan sa Dios. Kay usahay gud kung mawad-an na ta og paglaom, hinahinay tang mubalik sa atong naandan nga kinabuhi nga dili maayo. On the other hand, bantayanan pod kay naay mga tao nga nasubraan og atiman sa Ginoo, puno sa grasya, nindot nga dagan sa panginabuhian, pero na-realign ang ang mga panglantaw sa kinabuhi. Namaot pod ang kinabuhi. Munang sakto gyud si Job sa iyang pag-ampo. Ginoo, ayaw ko himo ang pobre kaayo, kay basig makapangawat ko. Ayaw po ko himo ang dato kaayo, kay basig makalimot na ko nga mo duol pagbalik nimo. But pasabot mga igsoon, nga during the time nga mawad-an tag paglaom, it is then that God is trying to purify our intentions. Dagan pa sigurong ipabuhat pa sa Ginoo sa ato aba. Now, our psalm today, the psalmist in our Sunday reading today, justice shall flourish in His time and fullness of peace forever. It is in the time of Jesus' reign. It is in the time that Jesus will be reigning in our hearts. Kung dili pa yun nato paharion ang Ginoo sa atong kinabuhi, magpabilin o magpadayon ang kagubot
sa tibuok kalibutan. Nga, before this, napay mag-purify sa atoa, mga kalamidad, no? Natural disasters will come in. Kaning kagubot, no? Tali sa mga nasod, no? Mahitabo magyud na siya. Pero unsay ingon ni Jesus, moabot ang panahon nga kanang tanan ninyong gipanghambog nga mga armas o weapon, ako nang tunawon tanan ug himuon akong lipya sa daro. What is Jesus trying to emphasize? Nga, back to the basic. Kanindot ra sa kinabuhi kani adto. Nya karon nga naa na nato ang tanan, ang tao pinakahambugiro. No, pinakahambugiro. And that is why in our second reading, if we try to notice, no, that Paul is trying to convince the Jewish Christian in Rome, ayaw kayo mo panghambog nga kamuray pinili nga mga anak ni Abraham. Kay pwede biya sa Ginoo nga karon kining mga bato himuon niyang mga anak ni Abraham ug ipuli ninyo. Unsa may bot pasabot nga di gyud ta magsalig sa atong pagka-Kristiyanos. Di po ta magsalig sa atong pagkakatoliko. Kay dili man tanan no nga mga paningkamot nato maghimo og makapahimuot sa Ginoo. Dili tanan, no? It depends upon our motives, our intentions, no? Nagatipindi na. Kaysa at mo bitaw na giingon ni Jesus nga dili tanan nga nagsampit kanako Ginoo Ginoo maluwas. Nagadepende na kung nakabaton batag tinuod ug hingpit nga kalinaw diha sa atong kaugalingon. Because the fruit of the Holy Spirit after attending the Holy Mass would be that we will be at peace in our heart, in ourselves, in our deep within our hearts. Kani bitong mugawas ta sa simbahan nga mura ka gapas nga naglutaw. Wow, ninduta kay akong pamati. Ganiya nagikan ko sa balay, bugat kayo akong pagbati. Pero sa diha nga gisurrender nako tanan, gi-entrust nako tanan sa Ginoo, migawas ko nga gaan kayo akong pamati. Sa diha nga nakapaminaw ko sa pulong sa kinabuhi ug pagkaon sa kinabuhi, nanindot akong pagbati. Muna'y mga epekto diha sa atong pagsimba. Malinawon ang atong kinabuhi. Pero kung mugawas ganita nga murag nadatugan ra gyapon ta sa kalibutan, there must be something wrong sa ato ang motivation, sa atong intention, or even in our preparation before attending the Holy Mass. After all, for the sake of Sunday obligation, pwede na nato buhaton. Pero lahi kita nang musimba ka nga, kana bang feel nimo nga, Lord, it is fitting, it is good that I am here, no? Bisag wala ko'y pangayoon. Lord, naaragyod ko din tungod kay beside nga imong gi-bless pag-ayo akong family, wala ra pod minimo pasagdahi kung dunay mga problema o pagsulay, dali ra kayo masulbad. Because God Himself is the only assurance no, nga maghatag nato fullness of peace forever. Ang Ginoo ra gyud ang maghatag niya. Munang, it is good that John the Baptist is trying now to recall and emphasize and reminding us, prepare the way of the Lord.
for His second coming. For His second coming. Yes, we are commemorating the first coming of Jesus Christ, the advent of coming of Jesus Christ through the incarnation, no? But above all, we are preparing for His second coming. Muna'y atog yung pangandaman pag-ayo. Kay basin unya pag-abot sa panahon, no? Nagiingnan nata nga pag-usab sa kaugalingon. And yet, you are still living in the darkness, in the valley of darkness of your life. No, muna'y giingon sa usa ka dautan, nga mubalik ko sa akong naandan, nga langob nga gipuy-an, kay mas nindot ra gyud didto. Usahay ka nang naanad na bitaw ta, nga doon natay mga buhat, nga dili maayo, unya wala ra po'y mitulisok nato. Kay ang Ginoo respected so much our free will, our human will. The bounty of God's blessing depends on our cooperation with our human will. Kung dili ta mo submit, di gyud makahari ang gugma o kalinaw sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ngano man, kita mismo mo niingon nga sirado ko. Munang kinsay mag-dominate nato o mag-operate nato ana ang yawa mismo. Kanunay gyud na mag-ingon ang yawa, ayaw diha oy. Di man ka malipay anak ba imong pamilya, pangitaglain gani. Ayaw ana oy. Nganong mag-alagad man ka sa simbahan, kasab-an pa ka sa pari, kanang daghan pa kayong demand, no? Nya ini ka December, daghan kay maglupat nga sobre, na brown, na puti, na green, na pula. Daghan kay magsulsol na to anak. But to tell you, that is the life of our church. Mao na yung kinabuhi sa atong simbahan. Nya wala man po kaina nga ihatag hurot ang imong kinitaan. Wala. Not even the 10% sa imong kinitaan. But I know that we are only giving what is surplus. Munang lisod, kung magsugod tag justify sa atong kaugalingon nga sama sa mga anak ni Abraham, di na ko kinahanglan pa musimba oy. Di na ko kinahanglan pa nga magpa-Diyos-Diyos diya. Di na ko kinahanglan pa mag-rosaryo-rosaryo pa diya. I have done my part. Dili gyud ta makaingon ana. Kay ang tinuod mga igsuon nga bahandi nga atong gitigom dito sa langit, it is during the time that we humble ourselves. O kanang muluhod bitaw ta. Mao ni sala sa mga Pariseo sa Saduceo in our gospel today, that they could not admit nga duna sila'y sala. And that is why dili sila mo undergo sa bunyag nga gihatag ni Juan. No, anong magpabunyag bang ko? Nga wala man ko'y sala. Murbitaw nang atong gipakumpisal nako. Nya ang mga anak ray ganahan di ay magpakumpisalon ilang papa. Nya wala nila gi-convince ang ilang papa nga, pa, andamon na to atong kaugalingon na. Nga malimpyo atong kaugalingon, mubalik pud ang ato ang mayong panglawas. Ana man ta to, pag abot na ko dito, pagsuot yun sa kong istula, kutay, andamon na to atong kaugalingon tay, aron mangumpisal ta, diretso din sa, mangumpisal mo ko pa dero, mangumpi sala. Muna ron sa atong Ebanghelyo, ang mga Pariseo sa Saduceo, they admitted that they do not committed sins. Nakatung ako ang pakumpisalon ta, tulo ka adlaw namatay bitaw na natingob ang sala. Sad to say that. Muna nga, siguro, it is the right time for us. If I could still remember a German mystic in the name of Angelos Silesius, he said, and I quote,
that even Jesus Christ will be born 1,000 times in Bethlehem. But all of this is in vain, not unless let Christ be born in me. Kanang kita na mismo ba, no, mo'y mo pakatao sa Ginoo. Kana bang kita na mismo ang moingon nga, Lord, no? Puyo uban ako, no? Kay gusto ko nga mausab ang akong kinabuhi. Gusto ko nga manindot ang dagan sa akong kinabuhi. Again, 3 things: repentance, conversion, and renewal. That is, John the Baptist is trying to convince us in our gospel today. Repent, make straight the way of the Lord for His coming. His second coming.